Welcome everyone to Weekly News and DW with Major Tidbits, and the topic for this video is Duterte, designated survivor daw. Now, sinabi ni VP Sara Duterte in a probable jest kasi nga again, it's nothing serious. Dasal mo atan ka sa sala. Atan ka sa sala. Yes or no? Sa sauna? No. Okay. No, I will not attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor. Na inaapot niya na raw yung kanyang sarili as the designated survivor kasi hindi siya a-attend sa paparating na ikatlong State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa July 2022. Ang ideyang sinasabi ni VP Sara ay patungkol sa power succession sa tinataguriang designated survivor. Basically, sa ating gobyerno, pangalawa ang vice-presidente in line of power succession. Kung may mangyaring masama sa presidente o kung anumang rason ay hindi niya magawa yung kanyang tungkulin, papalitan ito ng vice-presidente as either acting president o presidente. Nanggaling itong idea ng designated survivor na protocol sa US, kung saan sa hierarchy at line of succession from the US President, Vice President, Speaker of the House, President Pro Tempore, which means yung pinakamatanda sa Senado, and then yung mga gabinete ng presidente from the most senior to the youngest cabinet office. So, I think the most senior would be the Department of War or the Department of Defense na ngayon. Tapos, ang pinaka-recent would be, I think, yung Department of Homeland Security that was made noong 2001. Ang mangyayari is, in cases na magsasama-sama ang mga nasa line of succession or yung katulad ng Presidente, Vice-Presidente, Speaker of the House, Presidente Pro Tempore, merong dong hindi makakapunta or at least hindi papupuntahin para in cases na may mangyaring masama at namatay lahat ng tao na nasa loob ng establishment na yon. Meron pa ring tao na nasa line of succession ng gobyerno para maging acting president o presidente. Ang mangyayari is, in case na magsama-sama ang mga nasa line of succession, katulad ng nasa SONA ng presidente, maaring may iisa sa kanilang hindi papupuntahin sa SONA, depende sa diskresyon ng kung sino man ang magde-decide, meaning, na if ever binomba o namatay lahat ng tao na nasa SONA, mayroon pa rin matitirang tao na pwedeng gampanan ang role ng presidente until further notice. Until further notice. Now, basically, sinasabi ni Duterte na siya na raw ang magiging designated survivor in a sense na kapag may nangyaring masama sa SONA ng Pangulo at namatay siya or are unable to fulfill his, duties, maaari itong gampanan ni Duterte. Pero if we look at it, rarely, if ever, sa US, magiging designated survivor ang isang vice-presidente. Dahil kailangan nasa loob ka ng SONA to show support sa administrasyon, especially since kaalyado mo siya. I mean, of course, in the US, it is mandatory, I think, na si vice-presidente would be there sa chamber ng House of Representatives. Dahil dalawa or at least two package ang pagboboto sa presidente at vice-presidente of a certain political party. Of course, lagi siyang nandun sa likod. Now, the funny thing here is wala tayong ganitong protocol, which meant that ayaw lang talaga pumunta ni Duterte or meron siyang credible na banta na nakikita or naririnig sa magiging SONA ng presidente, and either way, that's shady. I mean, bakit ayaw mo pumunta sa State of the Nation address? Diba? Weird. Tapos, the fact of the matter is, bawal kang mag-joke ng ganyan. Kasi parang sinasabi mo na rin na may credible na ebidensya na nagsasabing magkakaroon ng, or merong magkakaroon ng may masamang mangyayari sa SONA ng presidente. And that's out of line. Makikita talaga natin yung hidwaan ng dalawa, or if not hidwaan, uneasiness sa air ng environment when the two is in the same room. Matatandaan rin natin na hindi umattend si VP Sara at still currently the Department of Education Secretary dahil effective yung kanyang resignation sa July 19 kasi sinabi niya again to have some form of ease in the transition of powers from the outgoing Secretary of Education, which is the VP Sara, to the one that would be picked by
BBM. Basically, hindi natin siya nakita, hindi siya umattend si VP Sara, hindi umattend siya as the Department of Education Secretary sa palarong pambansa na ginanap sa Cebu. What boggles the mind the most is the fact na nasa Cebu rin siya nung araw na yun. Mukhang ang naging problema lang talaga is dumalo si President Ferdinand Marcos Jr. sa event na yun. She, or at least he, headlined the event. From Duterte resigning sa Department of Education at yung history ng clash between the Dutertes and the Marcoses, along with some disagreements between the First Lady and the Duterte, or at least and Duterte, Sara Duterte, talagang makikita natin yung rift between the two, arguably the biggest families in politics as of yet. Yung kanyang deklarasyon na wala na ang unity. Hindi rin daw aattend sina dating Vice President Leni Robredo and Judge Omar Binay of former Presidents Rodrigo Duterte and Benigno Aquino III respectively. Mukhang hindi rin aattend si President Duterte, ngunit as of now, sinasabing more than 2,000 guests ang nag-confirm na pupunta sa SONA. Sinabi rin ni House Secretary General Reginald Velasco na bawal na ang mga protest attire ng mga uma-attend sa SONA ng presidente. Pagbabawalan raw ang mga may mensahe sa sa kanilang damit, PP, caricature at marami pang iba, which means hindi na natin makikita yung mga fashion statement katulad nung sa Met Gala where ginagamit nila ang kanilang plataforma at eyeballs na nasa event na yon sa SONA para mag-protest o bigyan ng pansin ang mga isyong gustong nilang i-highlight, whatever that may be, like Palestinian liberation, stop people Asian hate, eat the rich, and all that jazz. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News and Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you particularly. Di ko alam yung name mo pero you should subscribe. You Muhammad Smith? I don't fucking know. John Smith? Salamat sa manunod mga kabayan. For me, like, subscribe, follow my links in socials and avoid. Show set would be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.